Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Okay, let us bow our heads and bring ourselves in the presence of the Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na to na ibinigay niyo, Lord God. Maraming salamat po sa pag-provide niyo sa amin, Lord God, sa pagdala niyo sa amin dito ng ligtas, O Lord God, sa pagprotekta sa amin araw-araw, Lord God. Lord, we lift you, we glorify you, Lord God. Lord, mamaya po habang kami kumakanta ng ikaw lang ang aming papupurihan, O Lord God, nang wala kaming ibang makikita, O Lord God, our focus is on you, Lord. At mamaya po, Lord God, sa magsasalita ng kayo ang aming makita at ang inyong salita ay maisapuso at maisabuhay namin to, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay nyo sa pagpo-provide sa amin, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. It says in Psalm 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Hallelujah. Amen. Tayo pong lahat ay magalak at magpuri sa ating Panginoon because this is the day that the Lord has made. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good.
on, sing together, church. This is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, oh, oh.
so much for today, Lord Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship His name. Hallelujah. Lord, day after day, we thank you for your mercies that are new every morning, for your promises that never fails, Father. And Lord, every day we are thankful for your love, for your grace. Lord, we worship you in this place, God. In the morning as I pray for the day that you have made, I have hope and I have peace, for your presence is with me. So whatever comes my way, Lord, remind me of this grace. I can face it with this hope. Jesus won't forget his own. Jesus holds me safely in his hands. Ever close, he leads me in his plans. When I can't see the way, I have hope and I have faith. Day after day, Jesus reigns. Amen. Oh, you reign. In the evening as I rest, I recall your faithfulness. My side from the morning to the night, now until the dawning sun, be the light that leads me on. I can face it with this hope. Jesus won't forget his own. Jesus holds me safely in his hands. Ever close, he leads me in his plans. When I can't see the way, I have hope and I have faith. Day after day, Jesus holds me safely in his hands. Ever close. Jesus reigns. Amen. It's always before me and always beside me. My shepherd is always close. Morning to evening, each day that I'm given, my shepherd is always close. Always before me, and always before me, and always beside me. My shepherd is
the glory of the Lord. If the day should test my faith or fill my heart with songs of praise, I can face it with this song. Jesus won't forget his own. Jesus holds me safely in his hands, ever close. He leads me in his plans. When I concede away, I have hope and I have faith day after day. Jesus holds me safely in his hands. Ever close, he leads me in his plans. When I concede away, I have hope and I have faith day after day. Jesus reigns day after day. Jesus reigns. Oh, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one that has lost its grip on me. You have broken every chain. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no grave on me. Declare the grave, declare the grave has no grave on me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. You have overcome. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again, hallelujah, hallelujah. Oh, praise the There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. You God, my living hope. Oh, Jesus, you are. Praise the one. Oh, we praise your name, Lord. Praise your name. Praise your name. We give you the glory, honor, and praise to God. In Jesus' name,
In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning, magandang umaga. Hello. Yan, purihin po ang Panginoong Diyos. At ngayon po ay nasa bahagi tayo ng, alam naman po natin, ang bahaging ito, ano? So bago po tayo pag-pray at ihandog po ang ating mga alay sa ating Panginoon, may nais lang po akong ibahagi. Kasi nung makita ko po ito sa FB, parang di ko malaman kung ano maging pakiramdam ko, no? Mayroon kasi akong nadaanan po doon sa Facebook po. Ang sabi niya, bakit daw lagi natin pinasasalamatan si Lord? No? Siguro may nakakita na rin ho sa iba nito. Sabi niya, yung achievement natin, kung yun ay dahil sa atin, sabi niya, kung hindi na tayo nagsikap, nagpagal, etc., sabi niya, hindi natin ma-achieve yan, sabi niya. But, thank you Lord tayo na thank you Lord. Hindi ko po maiwasan na makapag-komento sa tao pong ito. Hindi niya inisip na, kasi sa pananalita po niya, hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Mas pinaniniwalaan pa niya yung elepante. Dahil daw yung elepante, nakakatulong sa kanila, sabi. Sabi rin na Thailand yata. O, Thailand. Hindi ko po maiwasan sa mga ganito po mga, actually, ano po yan, ang tingin ko po doon na paghamak sa Diyos po yun eh. Kaya pag ganun po hindi ko maiwasan na parang manggigil eh. No? Hindi na lang niya inisip, siguro dahil marahil hindi ho niya naisip, dahil hindi nga siya naniniwala sa Diyos. Pero tayo po, no, someday, naisip ko nga, siguro, pag dumating yung puntong nasa huling bahagi o yugto ng kanyang buhay, sana maalala niya, maniwala siya sa Diyos. No? Hindi na lang niya inisip, ang sabi po, doon sa Deuteronomy, chapter 8, verse 17 hanggang 18, ito ho, sabi niya, tama, nagsisikap tayo, nagpapagal tayo, nagtatrabaho, nag-aaral. Tama po yan. Pero sabi ko nga doon sa komento, isipin na lang natin, sino ang nagbigay ng buhay sa atin? Una, ang Diyos. Pangalawa, sino ang nagbigay sa atin ng lakas? Ang Diyos. Sino ang nagbigay sa atin ng talino? Ang Diyos. Sino ang nagbigay sa atin ng kakayahan? Ang Diyos pa rin. Ibig sabihin, lahat po. No? Ang lahat pong yan ay nasa atin, binigay ng Diyos upang managana tayo, ang sabi ho ng Banal na Kasulatan. Sabi ko nga, kung alisin kaya ng Diyos yung isa doon, yung buhay, meron kaya tayong ma-achieve. Kung alisin ng isang saglit ng Diyos, yung talino, yung lakas, yung kalusugan, kakayanan ho natin, ma-achieve ho kaya natin yon? Hindi. Kaya wag ho natin alisin ang sabi doon sa Deuteronomy 8:17 hanggang 18 na sabi ho, kaya huwag ninyong iisipin, sabi ho, o isa sa loob, na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. So ano man pong meron tayo, nasa atin ngayon, wag daw nating isipin o isa sa loob. Yan ay bunga ng ating sarili. Nakakayahan. Sabi, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Sabi ho. No?
So kung hindi po tayo bibigyan ng lakas, ng kalusugan ng Panginoon, isang araw lang ho tayong maratay sa sakit. Wala na ho yung isang araw na sahod natin. Di ho ba? So wag ho daw ho natin alalahanin ang sabi. So kaya, pasalamatan ho natin palagi ang ating Panginoong Diyos. No? At ito pong ating pagkakaloob ng mga pananalapi, bahagi ng ating pananalapi na sa kanya rin naman ho talaga galing ang sabi ni King David, ay isang mga pagpapakita po ng pasasalamat natin sa Diyos. Ang sabi ho ng kanyang salita, ang magpasalamat sa Diyos ay isang mabuting bagay. At ito po ang handog na nais niya, ang handog na nais ng ating Panginoon ay handog ng pasasalamat. At ito nga po ay pagpapakita po ng pasasalamat natin sa ating Panginoon. Ito pong pagkakaloob o pagbibigay ng ating mga pananalapi na pagpapala ho niya sa atin. Amen? So yun po ay paalala ho sa atin ng ating Panginoon yan. No? Lahat po yan ay galing lahat sa Kanya. Sabi ni David, binabalik lang namin ito sa iyo, O Diyos. Amen. So tayo po mag-pray. Salamat aming Panginoon sa salita mo po na nagbigay ng paalala po sa amin, Panginoon. Hindi po namin maitatanggi, O Diyos, ng lahat ng aming tinatangkilik. Una itong buhay, lakas, kalusugan, kakayahan, talino, trabaho, mga pinagkakakitaan, Panginoon, ang lahat pong ito ay pagpapala mo po. Galing lahat ng ito sa iyo, O Diyos. Tulad ng sabi po ni Haring David, ibinabalik lang ho namin sa ito, Panginoon. Bilang pasasalamat po namin na pagkilala sa iyong kadakilaan at kabutihan mo po sa aming mga buhay. Hindi mo po kami pinagkukulang. Kaya't narito po, Panginoon, ang bahagi ng mga pagpapala mo po sa amin na nais po namin may alay sa iyo, may handog, Panginoon. Tanggapin mo po ito bilang masaming handog sa iyong harapan. At pinapupurihan ka rin namin, Panginoon, sa mga kaloob na ito. Tanggapin mo po ito, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So tayo po dumako naman sa pag-welcome po ng mga bagong nakasama ho natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Ano ho? At ipanalangin po natin sila bilang pagtanggap po sa kanilang pag-welcome po sa gawain natin Panginoon. So si Ismael Sablan po, ayan, ayun. Good morning po, ayan po rin ang Panginoon. Si Sister Rowena Mata Sablan. Ay, po. Good morning po. Magsama po kayo, na. Ayan. At si Marieta Mangiling. Ayan. Good morning po. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At si Brother Marlon Jake Altake. Ayan. Okay. Okay lang po. Okay. Sa anak po ni katatay. Isang katatay natin. Si Marlon po. So, ipag-pray po natin sila at magpahayag po tayo ng mga mabubuting bagay mula sa ating Panginoon. Sige po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, muli sa iyong katapatan at kabutihan mo po sa umagang ito, sa buhay ng iyong mga anak. Magpapahayag po kami ng maganap at mabuting bagay mula sa iyo sa mga kapatid po namin na ngayon ay sa unang pagkakataon ay nakasalamuha po namin sila sa pagsamba po sa iyo. Magpapahayag po kami, Panginoon, ng pagpapala sa kanila. Ikaw po sa patuloy na kumilos sa kanilang buhay.
maglagay sa kanilang puso, Panginoon, ang kasabikan, kauhawan sa iyong mga salita, Panginoon. Lalo ka pa nilang makilala, hanapin sa kanilang buhay, Panginoon. Sa kanilang buong sambahayanan, Panginoon, ikaw pong patulang kumilos at magpala po sa kanila. At tumugon, ano po ang kanilang pangangailangan. At ano po ang kanilang sitwasyon, O Diyos, ikaw ang siya nakababatid. Ikaw po ang siyang kumatagpo sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy kang mapapurihan sa kanila pong buhay. Ito po ang aming panalangin para sa kanila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So bilang panghuli po, ito ay paalala lang po, so una pong paalala, sana po ay wag po kayo magagalit sa akin, Ito po ay para sa ating pong lahat at kaayusan po ng sanktuaryong ng ating Panginoon. So sana po, kapag nasa loob na ho tayo ng bahay-sambahan, iwasan po sana natin yung kumain. Para maiwasan po natin yung naglalaglagan ng pagkain ho dyan. Hindi ho naman natin pinagbabawal na kumain. Pwede ho, doon lang ho sa baba. Ayan. Kung tayo po nagugutom, pwede ho sa baba. Doon na ho tayo kumain. Iwasan po sana natin nang sa ganon, mapanatilihin po natin na malinis po ang bahay-sambahan ng ating Panginoon. At pangalawa po, kung pong gagamit tayo ng CR, dito man po sa taas o sa baba, pakiusap lang ho, huwag ho natin kalimutan i-flush. O ibuhusan, mayroon pong tubig dyan. At huwag ho tayong maglagay doon ng anumang ikababara. Mayroon pong basurahan doon po natin itapon para maiwasan po natin magbara at magka-problema po. At pangatlo po, yan ho, sana ho i-silent mode din ho natin ang ating mga cellphone. Kung maaari ho, kapag tayo po sumasamba na sa ating Panginoon, hiwasan po nating magkalkal ng ating cellphone po. Sentro po natin ang ating isipan at puso sa pagsamba po sa ating Panginoon. So, yan po. At kung emergency ho yan, pwede naman ho, pwede ho tayong lumabas sandali, okay po yun. Pero kung mga chat-chat lang ho yan o online na ho yan, pwede ho natin siguro ipagpamamaya lang ho. So, yun po. At yung po mga upuan natin sa likuran, yan ho, may pong nakalagay ho dyan na paalala, reserve ho yan sa mga nanay na may baby po na inaalagaan. Ayan ho. At doon pala sa mga nanay ho na may baby po na pinapakain, yan po, pwede man ho sila doon. Doon sa likuran po meron. So, yan po, para sa mga nanay po yan na may baby po. Sa ganun ho, doon po sila magpa-feed po ng kanilang mga baby po. At then, ayun po, yung mga bata, ayun, nasa baba na ho pala. Yan. Yung mga bata po, after po ng pagsamba po, pagpuri sa ating Panginoon, pwede na ho silang bumaba doon sa kanila pong room po doon. At ngayong Sunday po, meron po silang drinks po doon at biscuit po. So yun lamang po ang paalala sa ating pong lahat. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso at isipan, ang ating pandinig upang dinggin at pakinggan ho ang salita ho ng ating Panginoon na sa ganon mapakinabangan ho natin. Ihatid po iyan ang ating nalikod ng ating Panginoon, si Pastor J.V. Tarico. Magandang umaga. Hindi po ako si Pastor JB. Tsaka hindi po ako yung magme-mensahe ngayon. But let us all stand together and let us all read the word of the Lord bago po umakyat ang ating pastor. Sige po. Yan. Okay. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Pasasalamat sa Diyos. Panginoon, magpapasalamat ako sa inyo ng buong puso. Aawit ako ng mga papuri sa inyo sa harap ng mga Diyos. Luluhod ako na nakaharap sa inyong templo at magpupuri sa inyo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Dahil
kita niyo na kayo at ang inyong mga salita ay dakila sa lahat. Nang tumawag ako sa inyo, sinagot niyo ako, pinalakas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Magpupuri sa inyo, Panginoon, ang lahat ng hari sa buong mundo dahil maririnig nila ang inyong mga salita. Sila'y aawit tungkol sa inyong ginawa dahil dakila ang inyong kapangyarihan. Panginoon, kahit kayo'y dakila sa lahat, nagmamalasakit kayo sa mga aba ng kalagayan. At kahit nasa malayo ka ay nakikilala mo ang lahat ng mga hambog. Kahit nasa buhay na ito'y may mga kaguluhan, ang buhay ko'y inyong iniingatan. Pinarurusahan nyo ang aking mga kaaway, inililigtas nyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Tutuparin nyo, Panginoon, ang inyong mga pangako sa akin. Ang pag-ibig nyo ay walang hanggan. Huwag nyong pabayaan ang gawa ng inyong kamay. The word of the Lord, let us all be seated. Magandang umaga po sa bawat isa. At last week, isa pong proud moment sa bansang Pilipinas. We have our second and third gold medal in the Olympics. And the first gold medal and second gold medal through a female Olympian. At napakaganda po ng sports na yun, no? Sapagkat ikaw ay ginajudge not how you jump, but how you fall. No, especially dun sa floor exercise, yung patag po, hindi po tinitingnan doon kung paano siya tumalon o tumambling lang. Tinitingnan kung paano siya bumagsak. Imagine you are being judged on how you fall. Naalala ko po nung first day orientation sa San Beda, sabi po ng isang senior namin doon na law student pa noon, kasi uso din yung bagsakan doon ng grades. If I fall, I would want to fall with style. Kung babagsak ako ng may style. I don't want na lulugmok ako. No? I don't want na bagsak na nga ako, tapos ibabagsak ko pa yung sarili ko. And studying in the book of Job, no, especially later in chapter 27, Job still stood by his integrity despite what happened sa buhay niya. At last week din po ay wala ako because sa buong bahay po namin may sakit kami. At for the whole day ng Saturday, Sunday, nasa kwarto na po ako, nakahiga kami po. At ang bigat sa katawan, umupo lang ako para kumain. Siyempre, di pwedeng mawala yon. No, may sakit ka na nga. At doon ko naisip, paanong nagawa ni Job with all his skin sickness or disease to talk to his friends for for 3 rounds with his 3 friends. Kung tayo po ay mabigat ang katawan, di ba ang hirap magsalita? Tapos inuubo ka or masakit yung lalamunan mo, and then yung mga kalamnan mo, mga kasukasuan mo, hindi mo magalaw, gusto mo na lang matulog. Imagine your friends visited you. Sometimes, di ba, kahit po nasa hospital, naka-confine, may mga pasyente na ayaw ng bisita. Bakit? Gusto mo nang magpahinga. Di ba? Kasi kahit na ikaw yung pasyente, gusto mo rin, yung mga Pilipino, no? Gusto mo rin asikasuhin. At minsan, yung mga bumibisita, wala rin, di rin makasense. Kukwentuhan pa, tapos kita na ang pagod yung pasyente, no? Siyempre, di naman masabi, umalis ka na. Gusto ko nang matulog, no?
But Job was visited by his three friends, initially with good intentions because they learned about his situation at gusto nilang samahan si Job noong mga panahon na yon. Until such time na nakita nila, hindi ko alam ano pong pumasok sa isip nila, no? Bakit biglang nagbago at kinriticize nila si Job? Eliphaz, Bildad, Zophar, at hindi po sila sabay-sabay. Ang mga kapampangan po, pag nagkukwentuhan yan, pansinin nyo, yung mga matatanda, sabay-sabay yan. Sa isang table, yung makaharap, isang conversation, tapos yung sa gilid mo, may sariling conversation, tapos yung sa padiagonal, may sariling conversation. At wala pong titigil sa mga yan para pagbigyan yung isa. O sige, ikaw muna. Sabay-sabay yan. Hindi ko lang po alam sa mga ibang probinsya. Pero growing up, no, with lola, lalo na mga lola, tapos pag piyesta o may handaan, ang galing. No? Walang gustong masapawan, lalakasan pa yan. Tapos sabay baba ng isang card. 'Di ba? But with Job, isa-isa. First round, Eliphaz. Then sasagot si Job. Hindi naman po sila pumunta doon. Job, mag-debate nga tayo. Nang malaman natin bakit nangyari yan sa'yo. No? Kung si Job, anong debate? May sakit ako. Namatayan ako. Aanhin ko yan. But his friends, eventually, they changed their minds. Nag-umpisa sa isang salita, nag-umpisa because they have these beliefs, no? According to tradition, according to knowledge, according to philosophy, according to experience. Ito yung dahilan, Job, ba't nangyayari sa yan? Pero sinasagot ni Job yung mga bagay na yun, at sinasabi ni Job, hindi eh. Kasi sinasabi nyo na kaya nangyayari sa yan dahil masama, kaya nangyayari sa akin to dahil masamang tao ako. Dahil may kasalanan or mga kasalanan akong nagawa at hindi ko pa rin pinagsisisihan. But no, hindi ko ginawa yung mga paratang yung yan. So first round, tig-isa-isa po. Eliphaz, Bildad, Zophar. Second round, Eliphaz, Bildad, Zophar. Third round, Eliphaz, Bildad, at hindi na po nakahirit si Zophar. Kaya mapapansin po ninyo, in chapter 26, no, nagsalita ulit si Bildad, and it is just for 6 verses. 6 verses. Samantalang, isa-isahin po natin, in the first round, si Eliphaz naka 21 verses. Si Bildad naka 22 verses. Si Zophar naka 20 verses. Round 2. Si Eliphaz naka 16 verses. Si Bildad naka 21 verses. And then si Zophar on second round, naka 29 verses. Third round, si Eliphaz ulit, nagka 30 verses. So pinakamaikli on the third round si Bildad, and on the third round, wala na rin chance si Zophar. Siguro po napuno na si Job. And then he cut Eliphaz. So let's start with a prayer. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan. Patuloy na ikaw ang siyang aming itinataas at pinupuri, maging sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon, ikaw nawa ang mapurihan sa aming puso at sa aming isipan. Panginoon, dinadalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, magbigay sa amin ng kaliwanagan. Huwag mo pong hayaan na ang intellectual lamang, Panginoon, kundi by the Spirit, O God, we would learn and know about you, O God. Panginoon, dinadalangin namin ng mga spiritual bagay na ito ay magsilbing kalakasan, pagkain sa aming mga kaluluwa. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So in the last round, kinat na po ni Job. Pero ano ba ang sinasabi dito ni Bildad? For the 6 verses, again, no, there are some verses from Eliphaz, Bildad, and Zophar na makatotohanan, and there are some na we have to really study and understand kung ito nga ba ay mga pawang katotohanan sapagkat marami pong mga pagbibintang ang mga kaibigan ni Job.
ang sabi ni Eliphaz o ni Bildad, dominion and fear are with God. Sorry, basahin ko po sa Tagalog. Makapangyarihan ng Diyos at kagalang-galang. Pinagahari niya ang kapayapaan sa langit. Mabibilang ba ang kanyang hukbo? May lugar bang hindi nasisinagan ng kanyang liwanag? Paano makakatayo ang isang tao sa harapan ng Diyos at sasabihin, siya ay matuwid? Mayroon bang taong ipinanganak na walang kapintasan? Kung ang buwan at mga bituin ay hindi maliwanag sa kanyang paningin, di lalo na ang tao na parang uod lamang. First, Bildad described God as someone with power and authority in the heavens, nor in the highest heaven. Siya ay isang Diyos na namamalagi at ang kanyang trono ay nakaluklok siya doon sa kalangitan. He is the God and the only true God with the power to ordain and to order everything. Everything is in order according to His plan, according to His will. Ito ang sinasabi ni Bildad. And we say yes, we say amen to that. That is the God we serve. Hindi siya isang Diyos na inimbento ng isang tao, hindi siya isang Diyos na pinapabayaan ng mga bagay-bagay, hindi siya isang Diyos na mahina at hindi niya kayang kontrolin ang mga pangyayari. More so there in His palace or in heaven. Bildad also described the armies of God. Kaya sometimes in the Old Testament, the host of the heaven or the hosts of the army or the heavenly armies, when Jesus Christ was asked, who can save you? At sinabi niya, maraming mga pwedeng ipadala. Libo-libo, legions ang pwedeng ipadala ng aking Ama. He was talking about the armies of God. He is talking about the military and heavenly power of God. And Bildad is saying, mabibilang ba ang kanyang hukbo? So ganun karami yung mga anghel na tinutukoy dito. He has a set of army that no one can defeat. May lugar bang nasisinagan ng kanyang liwanag? Hindi nasisinagan ng kanyang liwanag? Bildad was saying he is not just powerful. He is not just an almighty God who has this host of armies, but He sees everything. His reign is all throughout. Hindi lang sa langit, kundi sa lupa. Yung mga makapangyarihang bansa po ngayon, they have their limitations. They have their borders. They have their own islands or continents. US has its own border. In fact, the continent America, not the United States, may kahati sila. May Canada sa taas, may Mexico, tapos sa baba, mga Latin or Southern Americans. Even China, hindi niya solo ang buong Asia. Bagamat sinasakop niya yung mga ibang mga bansa or under niya, legally, like Taiwan and Hong Kong. But the other countries sa paligid niya, hindi niya pagmamay-ari. Even the West Philippine Sea na pinag-aawayan po ngayon, legally, and then, and everything, hindi lahat pagmamay-ari ng China. Although China has its own military power. The same thing sa Russia. Kaya merong gera between Russia and Ukraine because gustong sakupin ng Russia ang Ukraine. And yet there is a border. There is a limitation. May pader na naghihiwalay at pumipigil sa paglaganap ng kapangyarihang ng mga bansang makapangyarihan. But with God, everything is within His reach. Everything belongs to Him. At ito po ang hindi nakikita ng mga ibang mga bansa, especially those who do not believe in a God. They think they own everything. Ang bansang Roma po, or ang empire na Rome, it became powerful because ini-extend ang kanyang territory. Eventually, bumagsak po ang Rome. Kung paano bumagsak din ang Babylon na makapangyarihang bansa noon. Kung paano bumagsak ang Persia na makapangyarihang bansa noon.
everything has its limitation and time. But Bildad is saying, this is the God we serve, Job. He is almighty in heaven, and he owns a lot or innumerable armies, and he reigns on everything. That's why ang tanong niya, kung ito ang Diyos, paano makakatayo ang isang tao sa harapan ng Diyos at sasabihin, siya ay matuwid? Mayroon bang taong pinanganak na walang kapintasan? I think the right word na dapat tinranslate dito ay walang kasalanan. Because in English, ang sabi, how then can man be in the right before God? How can he who is born of woman be pure? Sa panahon po ng mga hari at mga reyna, hindi po lahat ng mga nasasakop ay pwedeng pumasok sa palasyo. Kailangan may appointment ka. Kailangan meron kang representative na magpapakilala din sa'yo. Kaya nga po sa buhay ni Esther, kahit siya ay isang reyna at paboritong asawa ni Xerxes, nung kinausap siya ni Mordecai, kausapin mo ang hari sapagkat papatayin na yung mga lahi natin. Ang sagot ni Esther, matagal na akong hindi pinapatawag ng hari. Imagine, a queen, a favorite queen, cannot even come into the throne of his king, of her king. At sinasabi dito ni Bildad, paano tayo bilang mga tao, paano tayo haharap sa isang Diyos na makapangyarihan at nagahari sa kalangitan? Who can be pure? This truth has been mentioned by the mouth of an unhelpful friend. Kaya sabi ko po, titignan natin, lahat ba ng sinasabi niya ay totoo o hindi? In this verse 4, Bildad has mentioned one of the greatest truths. No one can stand before God. No one is born pure of a woman. Sabi ni Pablo in Romans 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya in verses 5 and 6, kung ang buwan at mga bituin ay hindi maliwanag sa kanyang paningin, di lalo na ang tao na parang uod lamang. He is saying that God is in the highest heavens at tayo'y naririto sa lupa. Tayo'y parang mga uod na gumagapang, na nakaapak sa maruming lupa while He is in the heaven, in the highest heaven, kung saan malinis, maliwanag, maputi, at mataas. Who can stand before this God? Kung yung mga heavenly bodies like the stars and the moons, hindi maliwanag para sa kanyang batayan, paano pa ang isang tao na parang uod lamang? Ang gustong iparating dito ni Bildad, Job, remember who you are before God. Alalahanin mo kung ano ka lamang sa harapan niya. Isang malinis at banal na Diyos yan, at ikaw ay isang makasalanan. At siguro gustong sabihin ulit ni Bildad dito, no, introduction niya pa lang to sa palagay ko. Kasi sa naging pattern po ng mga kaibigan ni Job, laging ganun magsasabi sila ng mga paniniwala nila or katotohanan at doon gagawin nila example si Job. Kaya Job, ito ka. Kaya Job, ganito ang nangyari sa'yo. Now, Bildad perhaps wanted to say, Job, sino ka ba? Aminin mo na yung mga kasalanan mo. Pero bago pa po makasagot si Job at bago pa po maka-round 3, no? Kawawa ba si Sovar? Hindi na po siya nakasingit. Siguro tama na yon. In fact, from chapters 26 to 31, nagsalita po si Job. In the last rounds, in the first 3 rounds, tig-isang chapter po yung mga kaibigan niya. And then si Job lagi sasagot at least 2 chapters for the last 3 rounds. Now, he had 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 chapters. At hindi na po sumagot yung mga kaibigan. At sa katotohanan po, ito na po yung huling
na huling chapter na maririnig natin yung pagsagot o pagsalita ng kanyang mga kaibigan. Because after this, in chapter 32, si Elihu na, and then the Lord, and then Job again. Kaya ang sagot ni Job, no, oo, totoo yan, ang Diyos ay makapangyarihan. Pero yung mga sinasabi nyo, no, basahin ko po, ang akala mo ba'y natulungan mo ang walang kakayahan at nailigtas ang mahihina? Ang akala mo ba'y napayuhan mo ang mga kapos sa karunungan sa pamamagitan ng iyong karunungan? Saan ba nanggaling ang mga sinasabi mong yan? Sinong espiritu ang nagturo sa iyo na sabihin iyan? Job even said, saang espiritu nanggaling yan? From what wisdom? Dumabot siya sa ganoon na sinasabihan niya yung mga kaibigan niya, at hindi lang po si Bildad ang kausap niya dito. In the original language, yung you or kayo, no, is in the plural form. So he was pertaining to Eliphaz, Bildad, and Zophar. Lahat ng mga payo nyo, lahat ng mga opinion nyo, lahat ng akala ninyo ay wisdom, hindi yan nakatulong. Did you think you were able to help me? At saan galing yan? Saan nyo napulot yung mga salitang yan? Bakit nasabi ni Job yun? Sapagkat hindi po sila mag-align-align. Kasi nga po, hindi sila naniniwala, itong tatlong magkakaibigan, hindi sila naniniwala na ang taong katulad ni Job na tapat, no? At naglingkod sa Panginoon, deserve this kind of suffering. Ang paniniwala po nila, kaya si Job ay nahihirapan dahil sa kanyang kasalanan. They believe na yung mga anak ng Diyos, yung mga naglilingkod, nagtatapat sa Diyos, ay palaging sagana ang buhay. At the same time, yung mga masasama lamang, yung mga nakakaranas ng kahirapan at hirap sa buhay. Kaya ang konklusyon nila, Job is a wicked man. Job is a sinful man. Pero sinasabi ni Job, hindi yan totoo. Kaya hindi rin mawari ni Job. No? Kasi nagigets din ni Job yung sinasabi ng mga kaibigan niya, but isang misteryo sa kaisipan ni Job, bakit nga ba nangyayari sa buhay ko ito? Bakit nga ba binigay sa akin ng Diyos ang sakit na ito? At bakit kinuha ng Diyos lahat ng mga binigay niya? Mga ari-arian ko at mga anak ko. Sa panahon po nila, ang paniniwalang ito ay tinuturo pa rin po hanggang ngayon. No? Naniniwala pa rin ang mga ibang relihiyon, ang ibang mga tao, na para sumagana ka, kailangan ganito ang gawin mo. Na ang mga masasamang tao lamang, yung mga pinapahirapan o dumaranas ng kahirapan at mga pagsubok. Hanggang ngayon, may mga paniniwala, may mga tao, may mga grupo na nagtuturo na ang totoong naglilingkod at nagtatapat kailanman ay hindi haharap sa pagsubok, kundi magiging masaya lagi at sagana lagi ang buhay. Hindi na po bago yung paniniwalang ito. Matagal na po ito kasing tandaan nila Eliphaz, Bildad, at Zophar. Kaya ang Book of Job po is a mystery. Even the atheists, they would accuse us kung totoong makapangyarihan at totoong pag-ibig ang Diyos nyo, bakit maraming kahirapan? Bakit maraming sakit? Bakit may mga masasamang pangyayari sa mundong ito? To them, it is a mystery in the philosophical way. But to Job, it is an experiential question. Bakit? Bakit nangyayari sa akin ito? Kaya in verses 5 to 14,
kung paanong si Bildad, sinabi niya na ang Diyos ay isang makapangyarihan na nakaupo sa trono sa pinakamataas na kalangitan, ipinagpatuloy po ni Job ang pag-describe sa Diyos na ito. Nanginginig sa takot ang mga patay sa kinilalagyan nila sa ilalim ng tubig. Lantad sa paningin ng Diyos ang lugar ng mga patay. Hindi may tatago ang lugar na iyon ng kapahamakan. Inilatag ng Diyos ang hilagang kalangitan sa kalawakan at isinabit ang mundo sa kawalan. Ibinabalot niya ang ulan sa makakapal na ulap, pero hindi ito napupunit gaano man kabigat. Tinatakpan niya ng makapal na ulap ang bilog na buwan. Nilagyan niya ng hangganan ang langit at ang dagat na parang hangganan din ng liwanag at dilim. Job is describing God as someone who has dominion to sustain. Job is describing God that even the dead dread the presence of God. Ang ganda po nito sapagkat in this verse, as old as Job, alam na ni Job na ang planetang Earth ay nakalambitin, lumulutang sa isang kawalan. Tinatawag po natin ito ngayong kalawakan or universe. Kung maalala po ninyo, sa science, there are now 8 planets. Wala na yung Pluto. No, there are 8 planets rotating around the sun and each planet revolving on their own orbits. Paano po nangyari na ang isang malaking planeta, like Jupiter na pinakamalaki, lumulutang sa kawalan? At paano ang isang planetang ang Earth lumulutang sa kalawakan? Job explained, ang Panginoon ang siyang nagsabit nito. Ang Panginoon ang siyang may likha at ang Panginoon ang nagsusustain ng mga bagay-bagay ng mga heavenly bodies na ito. According to scientists, to astrologists, konting bawas or sobrang dagdag sa gravity ng isang planeta, madidiskaril po lahat and everything would come into chaos. That's how precise God is in keeping His creation. Kahit kung mawala ang isang planeta, mawawala po, no, madadamay lahat. Lumulutang ang mga planetang ito because of their each gravitational pull with each other. Yung pag-ikot nila. Merong isang planeta lang na bumaligtad ang kanyang ikot, mawawala ito, pattern na to, at lahat ng mga planetang ito ay madadamay. And then everything would be destroyed. Pero paano yun? Job said, He keeps and sustains everything. Kung paano ang isang karagatan ay sinasabihan ng Diyos, hanggang dito lang ang agos mo. Hanggang dito ka lang papaspas. Hindi ka lalagpas ng 1 kilometro. Ang dami-dami po, no? Ang lawak ng karagatan. Bakit merong sakop lamang ito? Bakit hindi umaabot yung West Philippine Sea sa Pampanga? Or sa Rizal? Or sa Sierra Madre? Because God has ordained and keeps it, sustains it, na ang mga labi ng tubig na ito ay hanggang dito lamang. Bakit sa ibang bansa, like Japan, na merong tsunami, na lumalagpas ito pag malakas ang lindol? Because it is God who tells His creation, hanggang dito ka lamang. Bakit ang buwan ay nababalot ng ulap paminsan? Bakit may mga gabing hindi natin makita yung liwanag ng mga bituin? It is God who tells the creation, takpan mo ang mga bituin upang magdilim ang gabi. He continued in verses 10 to 14. Nilagyan niya ng hangganan ang langit at dagat na parang hangganan din ng liwanag at dilim. Sa pagsaway niya ay nayayanig ang mga haligi ng langit. Sa kanyang kapangyarihan ay pinaalon niya ang dagat. Sa kanyang karunungan ay tinalo niya ang dragon na si Rahab. Sa pamamagitan ng pag-ihip niya ay umaaliwalas ang langit. At sa kanyang kapangyarihan, pinatay niya ang gumagapang na dragon. Mga simpleng bagay lang ito para sa kanya.
parang isang bulong lang na ating napakinggan. Sino ngayon ang makakaunawa sa kapangyarihan ng Diyos? Nabanggit po dito yung mga salitang dragon at Rahab or Rahab. This may be pertaining to the dragon in the book of Revelation, to the prostitute Rahab in the book of Revelation. But according to some theologians, yung dragon would always be some big or big monster or beast like a behemoth. Some theologians believe na ito yung mga dinosaurs nung unang panahon. Now, we don't know much about that. Pero ang katotohanan is, even this beast, even an animal as savage and as ravenous as a dragon is afraid of God. Kahit ang pinakamatapang at pinakamalakas na hayop, kahit na ang pinakamakapangyarihang dragon, ay tinalo ng kanyang kapangyarihan. And so, when Job concluded in chapter 26, he was saying to his friends, saan nyo napulot? Saang espiritu galing yung mga salitang yan? Because this is the God that we serve. This is the God that we know. This is the God who created everything. This is the God who sustains and keeps everything. How sure are you that your wisdom is definite and is the final answer? Do you not consider there are some mysteries that we don't know? Hindi ba pumasok sa isip nyo na itong nangyayari sa akin ay isang misteryo? Instead na mag-conclude agad kayo na kaya ganitong nangyari sa akin, bagamat ito lahat ng mga katotohanan. Why don't we ask God? Bakit hindi natin tanungin ang Diyos na ito? Instead na maging sigurado tayo, instead na pagpilitan natin yung pinaniniwalaan natin na hindi naman natin makonect according to reality. Because Job was not wicked. He was a righteous man. And yet, he was suffering. That is the biggest question. And so Job was saying to his friends, hindi kaya misteryo ito? Kasi itong mga bagay na to, he commands his creation. He can defeat any creature. At simpleng bagay lamang ito para sa kanya. Kaya niyang utusan ang mga ulap. Kaya niyang utusan ang pinakamalawak at pinakamalalim na body of water, na karagatan. How sure are we with the wisdom that we have, with the knowledge that we have, that this is really what God meant? So, imbis po na sumagot, ulit yung tatlo niyang kaibigan, nagtuloy po si Job in chapter 27. Gaya nga po ng sabi ko, hindi na pinagbigyan ni Job na magsalita yung mga kaibigan niya. Siguro punong-puno na siya at naintindihan din naman natin siya. No? Actually, pwede naman niyang paalisin yung mga kaibigan niya. Umuwi na kayo. Mga walang kwentang kaibigan. Pumunta lang kayo para okrayin ako. Siguro kapampangan tong mga kaibigan niya, no? Kasi yung mga kapampangan, iimbitahan mo sa kasal. Tapos may kainan. Tapos ano yon? Ayaw pong magsalita. Ano ang gagawin ng mga kapampangan sa kainan? Titikman para hindi kakain ng kapampangan dahil gutom. Kakain yan para mag-judge. Kahit sa handaan, kahit sa birthday. No? Isipin mo, ikaw na nga yung inimbitahan. Wala ka namang ambag, di ka naman nagluto. Hindi ka rin nagbigay ng regalo. Wala ka rin inabot na kahit 100 or sobre. Tapos, lakas ng loob ng totoo po ito, ha? At walang karapatan yung kapampangan na magalit kasi totoo.
at bilang isang Kapampangan, no? Pupunta na lang mga okra, walang lasa yung ano. Matigas yung baboy. Bakit yung spaghetti? Ako po ito, no? Lumpiang Shanghai. Hindi ka magkakamali sa lumpiang Shanghai. Kahit anong ingredient o secret ingredient mo dyan. Pero may isang lumpiang Shanghai na natikman ako at hindi ko maintindihan bakit hindi siya masarap. Diba? Yung sarap kasi ng lumpia ay dun sa pagkasimple niya. Hindi mo kailangan lagyan ng pangalanan ng kung ano-ano. Lumpiang Shanghai, tapos. Pwede mong i-take out yan. Tapos, hindi lang po sa pagkain, ano pa? Yung kakanta. Ilaya tono. Wala rin alawang kilala magkanta. Hindi ikaw yung kinakantahan. Mapamikplay na lang CD eh. Megpyukya. Pakamaikya pa mo. No? At hindi lang po doon. Ay, mga Kapampangan talaga, marami nakakita. Pati yung damit nung kinakasal. No? Pati yung damit. Pati yung host. Pati yung mga abay. Pati yung mga ninong at ninang. Lahat maraming nakikita. Pero hindi naman po sila yung in-invite para mag-judge. In-invite ka para makisama at ma-witness yung celebration. Makiselebrate. I think, hindi na po mawawala talaga sa mga Kapampangan yon. No? Kaya mahirap mag-imbita ng Kapampangan. Tapos pag hindi mo rin inimbita, may sasabihin din yan. Minsan, pinautangan ko yan Tapos nung kinasal yung anak niya, hindi man lang ako sinabihan. But, ang Kapampangan po ang pinakamasarap magluto. Nakapunta na po ako sa iba't ibang probinsya. Number 2 ko po yung mga lutong Ilocano. Lalo na sa gulay. Pero number 1, siguro dahil bias na rin ako, number 1 na luto Kapampangan. Bakit? Kasi mapang-okray po yung Kapampangan. Hindi pwedeng hindi masarap. Kasi kung ikaw, okrayin mo. Di ba? Kaya bihira dito yung mga kahit karinderya and even mga restaurant na hindi masarap. Hindi ka magtatagal sa business na yan kung di masarap. Malakas ang loob ng mga businessman, ng mga may-ari ng restaurant na magtayo sa Pampanga. So, ang mga kaibigan ni Job, hindi siya inimbitahan Sila ang nagkusa. At pagdating nila doon, hindi lang po pang-ookray. Hindi lang paniniste. Isang paglabastang, no? Isang kalapastangan yung ginawa nila kay Job sapagkat binaba po nila yung pagkatao nila. Okrayin man yung luto mo, sabihin mang maalat or matabang, hindi naman bababa yung pagkatao mo. Pwede mong ulitin. O kaya pwede wag mo nang invite yun. Pero si Job, yung pagkatao niya, binaba ng 3 niyang kaibigan for 3 rounds. Kaya ipinilit at sinabi ulit niya in verses 1 to 6, "Sumusumpa ako sa makapangyarihan at buhay na Diyos na nagkait ng katarungan at nagdulot sa akin ng sama ng loob. Habang ako'y may hininga at pinapahintulutan niyang mabuhay, hindi ako magsasalita ng masama at kasinungalingan. Hindi ko matatanggap na tama kayo. Ipipilit ko pa rin na wala akong kasalanan hanggang sa mamatay ako. Ipaglalaban kong tama ako at hindi ako titigil. Malinis ang aking konsensya habang ako'y nabubuhay." Marami na pong mga tao ang nakulong nang walang kasalanan. Marami ng mga taong pinagbintangan o inakusahan nang walang kinalaman.
At ito yung mga taong malaki ang palaisipan, bakit ako nadawit dito? Naalala ko po kung kilala niyo po ang mga padring Gomburza. No? So may movie po yon at doon ko lang din nalaman. Si Gomburza, Gomez, Burgos, Zamora. Doon ko lang din nalaman, si Zamora nadamay lang. Hindi po siya talaga bayani. Kasi nung hinuli si Gomez, tama ba? Si Gomez o Burgos, nandun po siya sa bahay ni Zamora. Si Zamora po, sugarol na pari. Nung nahuli yung isang kasama niyang pari, di naman sila nagsusugal, doon nagtago, hinuli na rin siya. Tapos sabi niya, kasalanan mo to eh. Hanggang sa igarote po siya. Patayin po si Zamora. Nadawit lang siya. At buong buhay ko, hanggang this year, akala ko bayani si Zamora. Nasama lang po siya kasi doon nagtago. And so, there are people who are really innocent. Sabi nga nila, pinagkaiba ng nakakulong sa hindi nakakulong ay yung nakakulong nahuli. Yung hindi nasa labas, hindi nahuli. Pero meron din mga nasa loob na wala namang dapat ihuli sa kanila. And Job was asking his friends and telling them the truth. Wala akong kasalanan. Hindi ako papayag na tama kayo. Mali kayo at pagpipilitan ko yon hanggang sa huling hininga ko. Ganun po ang conviction ni Job, which is true. From chapters 1 and 2, wala pong binanggit na dahilan ang Diyos na ito yung ginawa ni Job, kaya ibinigay niya at kinuha niya yung mga bagay na yon. Wala pong ginawang kasalanan si Job for him to deserve this kind of suffering. Kaya ang sabi niya in the last verses of chapter 27, parusahan nawa ng Diyos ang mga kumakalaban sa akin. Sino pang tinutukoy niya? Yung mga kaibigan niya. Ng parusang nararapat sa masasamang tao. Sapagkat ano ang pag-asa ng taong walang takot sa Diyos kung bawiin ng Diyos ang kanyang buhay? Didinggin kaya ng Diyos ang paghingi niya ng tulong kung dumating sa kanya ang kagipitan? Matutuwa kaya siya sa makapangyarihang Diyos? Tatawag kaya siya sa kanya sa lahat ng oras? Sinasabi dito ni Job, hindi ko na kayong mga kaibigan, kayo na ang aking mga kaaway. At dinadalangin ko na mangyari sa inyo yung mga bagay na dapat mangyari sa mga masasamang tao. Sapagkat siya ay inaakusa, siya ay kinonvict na. Makasalanan ka, Job, kaya ito ang nangyayari sa iyo. Kaya sabi niya, ano ang pag-asa ng taong walang takot sa Diyos kung bawiin na ng Diyos ang kanyang buhay? In some English Bibles, what is the hope of the godless? Kung tayo po ay wala sa Panginoon, anong pag-asa meron tayo? Kung tayo po ay malapit ng mamatay, anong pag-asa at saan tayo kukuha ng pag-asa kung wala tayong Diyos sa buhay natin? Bilang mga Kristiyano, it is unimaginable how can we live our lives if we are godless. Isipin natin yung mga taong nakakasalamuhan natin na hindi naniniwala sa Diyos. Kahit na Diyos-Diyosan. Yung mga hindi naniniwala sa isang heavenly being that created and orders things. Paano kaya sila nabubuhay? Paano kaya sila humaharap sa bawat araw? Yung tanong ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Ang tanong doon, saan ka humuhugot ng lakas? Ano ang pag-asa mo? Paano mabubuhay ang isang taong walang kinikilalang Diyos? And more so,
paano ang pag-asa ng isang taong naniniwala sa Diyos-Diyosan? Paano po kaya tayo bilang mga Kristiyano, isipin natin yung dati nating buhay at hindi tayo naniniwala kay Jesus? Sa kabila ng mga pagsubok, gugustuhin po ba natin na bumalik tayo sa dati? At mawala yung mga problema? O tayo po ay mananatili at magpapatuloy sa mga problema ang kinakaharap natin, knowing that we have hope in the God that we believe? Ano ang mas maganda? Hopeless or godless? Hindi po pwedeng paghiwalayin ang mga bagay na yon. Sapagkat paano ka magkakaroon ng pag-asa kung wala kang Diyos? At paano mawawalan ka ng pag-asa kung ikaw ay nasa Diyos? At tinanong pa niya, sa kagipitan ba sila ay tatawag sa ating Panginoon? Sila kaya ay matutuwa sa makapangyarihang Diyos? In distress, will they delight in the Lord? The difference between Christians and all other unbelievers is that in distress, we delight in the God of the Bible. Ang isa pong Kristiyano ay parang isang ibon na humuhuni, umaawit sa gitna ng malakas na bagyo. Ang isang Kristiyano po ay hindi isang ibong nakatira sa paraiso. Nandoon sa hardin na maliwanag ang araw, kasama ang ibang mga hayop at luntian ang mga dahon. Ang isa pong Kristiyano, may mga pagkakataon at madalas siya ay nasa gitna ng gubat, nakatayo doon sa mga sanga at pinapaspas ng malakas ng hangin. At wala siyang ibang magawa kundi magtago sa punong iyon, sa bigat ng ulan at sa sigaw ng hangin. Siya ay umaawit at payapang nagpupuri. Job is saying, those who believe in God can take delight in their Lord. Yung nangyayari po sa kapaligiran, hindi po nun kayang tanggalin kung ano yung nasa loob. Bagkus ilalabas nito kung ano yung nasa loob. Kaya nga po si Job, even until this chapter, bagamat marami po siyang tanong, bagamat marami po siyang hinanakit, hindi niya po tinalikuran ang Diyos. Hindi po siya sumuko at nagsabing, okay na ako, tapos na. Pinatunayan mo na kung sino ka, Lord. Quits na tayo, alis na ako dito. He stuck with God. He stayed with God and kept on asking, why? Why are you doing this to me? Hindi po common nagtatanong si Job ay wala po siyang pananampalataya. Hindi common, nasasaktan si Job ay tumalikod na siya sa Panginoon. The fact na patuloy siyang nagtatanong at nananalangin. By the way, ang book of Job po is a book of prayer. Whenever someone talks to God, it is a prayer. It is a prayer. Yung mga tanong ni Job, kanino po ba naka-address? Sa Panginoon. Sasagot yung mga kaibigan niya, sasagutin niya, isang chapter lang. Pero the next chapters, babalik siya sa Panginoon. Tatanungin niya, kakausapin niya ang Panginoon. The book of Job is a book of prayer. Kaya may mga pagkakataon na
pag nababasa natin yung Book of Psalms, parang may pagkakahalintulad. Yung mga pinagdaanan ni David, bagamat magkaiba sila ng pagsubok, yung kanilang hinanakit, pareho. At yung kanilang pag-asa, pareho. Job continued in verses 11 to 23. Kung ano ang kasasapitan ng mga masasama, na kahit magkaroon sila ng mga anak at mga apo, ang lahat ng mga ito ay mapupunta lamang sa mga mabubuti. In one sense, that is true. In light of eternity, mangyayari po yun, na lahat ng pinaghihirapan at lahat ng panggagancho ng mga masasamang tao, mapupunta po ito sa mga Kristiyano. Sapagkat lilinisin ang mundong ito ng masasama at ng mga masasamang tao at ipapamana ito sa mga mananampalataya. Lahat po ng pinaghihirapan ng mga magnanakaw, lahat po ng pinaghihirapan ng mga gumagawa ng masama, lahat po ng pinaghihirapan ng mga nanggogoyo. Regardless of their status in life, basta't hindi ka nananampalataya sa Panginoong Hesus, kahit sa mabuting paraan mo nakuha yung mga bagay na yan, at nalikom yung kayamanan na yan, yan lahat ay ipapamana ng Diyos sa kanyang mga anak. Lahat po iyon. And so there's truth in what Job was saying, na yung mga masasama, yung mga anak nila, hindi lahat sa kanila mapupunta. At lahat ng mga bagay na masasama, in the end, they would reap it. Sila po ang ani. It's not a question of mangyayari ba to o hindi. It's not a question of kailan mangyayari ito. Dahil mangyayari po ito as God has promised. At mangyayari po ito hindi ngayon, kundi sa katapusan ng mundo, sa katapusan ng oras. It is a question of whether you are in Christ or not. It is not even a question whether you believe it or not. Ang isang katotohanan, paniwalaan mo man o hindi, ay katotohanan. Lalo na ang pangako ng Panginoon. Kapag sinabi niya, gagawin niya, sapagkat ilang beses na niya pinakita na yung mga pinangako niya, naging tapat siya. At yung mga bagay na natitira po, in the last times, yun na lang ang hinihintay natin. And we are not waiting for that to prove or to witness, ay totoo nga. Hindi po. Dahil alam na natin na gagawin ng Diyos yung mga sinabi niya sa hinaharap. At hinihintay natin yun to glorify Him and to witness His might and power. This is our God. This is what He has been telling us through His word. That in the last times, everyone would bow unto His Son. Every knee, all tribes, all nations. It is not a question whether we believe it or not. It is a question of whether you are in Christ or not. Job was prophesying in the sense, because alam na ni Job na hindi lahat, kung masama ang nangyari, ay masamang tao. Kasi yun yung nangyayari sa kanya. Totoong masama at mahirap ang nangyari sa kanya, at totoong wala siyang kasalanan to deserve or to experience that suffering. In chapters 28 to 31, pero hindi po ito this morning, Job would continue. So, 26 and 27, Job talked about the power of the Almighty and the mysteries that belongs to Him. Even Bildad talked about the power of God, His dominion, and the dread of the people. But there is one question na binanggit po ni Bildad that has been raised many times in the book of Job. Balikan po natin in chapter 25 verse 4. How then can man be in the right before God? How can he who is born of woman be pure? Hindi lamang po ito unang beses, sapagkat in Job chapter 4 verse 17, can mortal man be in the right before God?
Can a man be pure before his maker? In Job chapter 9 verse 2, truly I know that this is so, but how can a man be in the right before God? In Job chapter 14 verse 1, man who is born of a woman is few of days and full of trouble. In Job chapter 15 verses 14 to 16, what is man that he can be pure, or he who is born of a woman that he can be righteous? Behold, God puts no trust in his holy ones, and the heavens are not pure in his sight. How much less one who is abominable and corrupt, a man who drinks injustice like water. It was also mentioned by the psalmist in chapter 130, verse 3. If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? In chapter 143, verse 2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Ang tanong ni Bildad is not actually a question, or it may be said to be a rhetorical question, meaning isang tanong na hindi na kailangang sagutin. Who can stand before God? The answer is no one. No one is pure and righteous before God. No one is holy enough to face and see and behold the God who is in the highest heaven. Yun ang tanong ni Bildad. Yun ang tanong ng mga kaibigan ni Job. Yun ang tanong ni Job. Yun din po ang tanong ni Pablo. In Romans 3 verse 24, sinagot niya ito sa mga Kristiyanong taga-Roma. Alam po natin, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. That is the answer. No one can stand before God. Sana alam din po natin yung verse 24, sapagkat hindi po doon tinapos ni Pablo. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Basahin ko po in English. Romans 3:24. And we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Who can stand before God? Who can be just? Who can be justified before God? By God's grace, number one. God's grace, kagandahang loob ng Panginoon. It is a grace that was bestowed to us. Isang bagay na dahil sa pagmamahal ng Panginoon para sa tao, ibinigay niya ng kusa. Kapag sinabing grace, walang kapalit. Hindi ito hiningi, nagkusa. Hindi ka rin obligadong ibigay. That's why it is called grace. Sapagkat kapag ang isang bagay ay ginawa mo out of obligation, that is not grace, that is responsibility. But we are justified. We can stand before God by grace. And second, who can stand before God? We can be justified, or we are just before God as a gift. Ito po ay isang regalo. Kapag may bayad ang regalo, hindi yun regalo. Pinabalot mo lang. Yung exchange gift, kaya may exchange. Hindi siya tinatawag na gift. Gift giving. It is exchange gift. But the very essence of gift, it is a present na ibinigay mo ng walang kapalit. And third, who can stand before God through the redemption that is in Christ Jesus?
sa pagtubos po ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Tayo po ay may kakayahang humarap ng malinis sa ating Diyos. The God who sits in the highest heaven, who hosts the heavenly armies, whose armies cannot be counted, who ordains and sustains His creation. The God who said to the ocean, hanggang dito ka lang. The God who says to the seas, hanggang dito lang ang paspas nyo. The God who says to the moon, magliwanag ka sa gabi. Maging sa mga bituin, magliwanag kayong kasama ng buwan. Ang Diyos na nagsabing takpan niyo ang ulap sa umaga nang sa gayon ay hindi ganun kainit. Ang Diyos na nagsabing magbuhos ng ulan. Ang Diyos na kinatatakutan ng dragon. This is the God of the Bible. And we can stand before Him by God's grace as a gift and through redemption. For all have sinned and fall short of the glory of God. Paul wanted it to be clear, no one can stand before God. Everyone is a sinner. Not even one person, not even Paul himself, not even Mary, the biological mother of Jesus, not even David, not even Moses, not even Abraham, the father of our faith. Everyone has fallen short. Kung doon lamang po tinapos ng Panginoon, wala po tayong karapatan, wala tayong kakayahan na humarap sa Kanya. But through the redemption that is in Christ Jesus, yung mga panalangin po natin ay naririnig niya. Yung pagpunta po natin sa Kanyang trono, if Esther was not allowed without appointment, we can go to the throne of grace and pray whenever and wherever, and God would hear the prayer of His children. Because we have redeemed, we are justified through Jesus Christ. Wala pong ibang paraan, walang ibang pangalan. All other religions would teach you, do this, do that, don't do this, don't do that, pray this, pray that, be a member, give this, give that. Sumunod ka sa utos, manamit ka ng ganito, magsimba ka sa ganitong oras, sa ganitong araw. Manalangin ka ng ganito, manalangin ka ng ganito karami. Magbigay ka sa iglesia. Hindi po yun. Hindi yon ang mga bagay kaya tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Paano po? Paano po tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos? Through Jesus. By putting our faith in Christ. Wala na po. Wala nang idadagdag, walang ibabawas. All other religions, pag sama-samahin mo yan, yun ang tinuturo. Even Roman Catholic, even other branches of Christian religions, yun ang tinuturo. The Bible teaches us, we are saved by grace through faith, through the redemption of Jesus Christ. Nang sa gayon po, gaya ng sabi ni Pablo, no man can boast. The life of Job is not just a life of suffering, but teachings that even the most righteous man that was recognized by God in his time cannot even say, I am righteous before God because of what I did. Ang kaya lang pong sabihin ni Job, wala akong ginawang kasalanan para tumbasin itong mga paghihirap ko. May we teach this truth
all other religions, are teaching works. Even other Christian religions, it is always Jesus plus. Jesus plus. But the Bible says, Jesus, period. Walang multiplication, walang division, walang addition, walang subtraction. Jesus, period. Sapagkat siya lamang po ang may kakayahan at may pagmamahal para gawin yon para sa inyo. I ask everyone to stand. And before we sing this song, I pray for those here. Maaring first time mo sa church, maaring ilang Sundays na, and yet you think you are religious or you believe in the God of the Bible, but if your hope is not in Jesus, you are hopeless still. At buong conviction pong sasabihin yon ng church, because that is the truth. If you are not in Christ, you are hopeless. Kahit anong kape pa ang inumin mo sa umaga. Kahit ilang bata, ilang mga anak pa ang pakainin mo, ang sustentuhan mo sa araw-araw. Kahit anong motivation mo pa sa buhay to achieve success in life, if you are not in Christ, you are hopeless. And I pray that you would believe what the Bible teaches us. At I pray na sa awiting ito, maintindihan mo at malaman mo kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Anong kailangan mong gawin? Magsisi sa kasalanan at manampalataya sa Kanya. Let's all sing this song together. Amen. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Once again, I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy pardon, thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat,
Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all. Come and sing, church, together. All to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Once again, Jesus paid it all. Jesus He washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Amen. Amen. Makaupo muna po tayo. Ngayon pong araw na ito is supposed to be our communion is last Sunday, but we celebrate our Thanksgiving. Ngayon pong araw na ito ay we're going to celebrate again, to remember and honor the sacrifice of our Lord Jesus Christ through observance of communion. Gusto ko po sana tayo sabay-sabay kasama ng mga ushers. If I can request, if you can give the emblems, please. As we prepare for our hearts, Panginoon, let us take a moment to reflect on the significance of this act of remembrance and what Christ has done for us. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin? Tinubos niya po ang ating mga kasalanan. And a lot of people in the world are asking, and they're asking, sinasabi nila, paano mo mapapatunayan ang ating Panginoong Jesucristo ay ang tunay na Diyos? Marami pong nagsasabi na patunayan mo. Paano mo patunayan to? Napakasimple lamang po. There are evidence, and that evidence is within your hands. Ano po yun? Makikita po natin yung ebidensya ng ating Panginoong Kristo ay namatay at nabuhay pang muli. At yun po ay makikita natin at mababasa po natin palagi sa ating banal na kasulatan. Makipagbasa po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. The Apostle Paul writes, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus,
On the night he was betrayed, took the bread, and we had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took up the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Inanyayahan ko pong lahat ng tumayo. And let us bow our heads in prayer. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon and acknowledge po natin at tanggapin ang ating mga kasalanan, ang ating mga shortcomings sa Kanya. We ask for your forgiveness, O Lord God, and we thank you, Panginoon, for your love and grace, and for the sacrifice of Jesus Christ who died that we may live. Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamahan, pinapasalamatan. Dahil po, Panginoon, binigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Ang tinapay na ito ay it represents the body of Christ, broken for us. As we partake, let us remember the suffering and life He gave for our redemption. And let's eat the bread together in remembrance of you. Kainin po natin. Itong kopang ito ay it represents the new covenant in Christ's blood shed for the forgiveness of our sin. As we drink it, let us remember the blood that was shed for us, a new life we have in Him. Inumin po natin ang kopang ito in remembrance of Him. Lord, we thank you for this time of communion, a reminder of we incredible life of sacrifice. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo ibinigay niyo po sa amin. At Lord, kagaya po ni Job, O Lord God, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang faith, O Lord God, he stand before his friends, O Lord, and he stand firm until the last battle, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagbigay niyo sa amin ng buhay, sa lahat ng blessings, O Lord God, na ipinagkatiwala niyo rin po sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, buong puso po kaming lumalapit na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan. And we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's all stand for the benediction. Ama namin Diyos, muli Ikaw ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto kami sa umagang ito. Ikaw ang Panginoon ang dahilan kung bakit naitaguyod namin ang isang linggo at kaya naming harapin ang darating na linggo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyong kaputihan, sa inyong grasya, sa inyong salita, Panginoon, sa buhay ni Job. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito, bagamat nilihim mo kay Job sa mga panahon na yon, ito ay inyong inihayag, Panginoon. At salamat sa inyong anak na si Jesus na inyong ipinakita sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa kanyang mga ginawa sa kanyang buhay na binigay niya para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Panginoon, dinadalangin namin na nawa ang katotohanan ito ay hindi namin makalimutan o matake for granted, bagkus magsilbing motivation and hope namin sa buhay sa araw-araw. At ito magsilbing mensahe namin, Panginoon, sa mga nakakasalumuhan namin, sa mga mahal namin sa buhay upang makilala din nila si Jesus. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na hindi rin namin napapansin, ngunit para sa kabubuti namin. Panginoon, dinadalangin namin sa pansamantala namin paghihiwa-hiwalay kayo ang siyang pumagitna. Iloob niyo po kami, Panginoon, sa inyong presensya.
Takluban niyo po kami, Panginoon, ng inyong presensya at huwag niyong hayaan na bitawan kami, Panginoon, at ang inyong salita ang magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa. And now, may the love of Christ, the grace of Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us. At ang lahat ng naniniwala na tinubos na ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kasalanan ay magsabi ng Amen.